Hello mga successful, this is me, Leslie G, an Access Fave, and welcome back to my channel. And to those who are new to this channel, please don't forget to give a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell beside it po para ma-notify kayo if in case meron tayong bagong upload na videos na pwedeng makatulong sa inyo. And for today's vlog, pag-uusapan po natin ang storage fee. Storage fee. By the way, before anything else, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa ganitong bagay. Lahat ng sasabihin ko sa inyo is based po sa aking experience, sa aming experience, no? And also based po sa aking pag-research. Shout out to Mr. Rainy De Leon, to Ma'am Abby Joy Marquez, Ma'am Pamela Tano, and Umo Motorparts, to Sir Hero Guevara, Backyard Mechanic, Bani NZ, Aldo TV Channel, Mission Rider Motovlog, and Roger Villanson. So before natin pag-usapan ng storage fee, alamin muna natin kung ano yung storage. So based dito sa aking ready na research, no, it is a space available for storing something, in particular a located space in a warehouse. So we don't have any warehouse, but we do have a space, extra na area kung saan namin nilalagay yung mga hindi pa natapos na mga motor na hindi pa natapos na i-repair ng mga motor, and also those na natapos na mga motor at kailangan ng kunin ng may-ari. Space na yon is like somewhere na mafe-feel mo na safe and secure yung iyong vehicle na ilalagay. Ang storage fee po is like a parking fee or a space, rental space na kung saan you feel like yung vehicle na ilalagay mo, ipapark mo, is safe, no? Sa mga kukuha ng mga gamit mo or kukuha ng mismong motor mo or ng car mo. Ganon. And since you are, you feel safe and secure yung iyong vehicle, then you must pay for it, no? You must pay for the landowner, lot owner, or the person in charge sa safety ng iyong vehicle. Bakit po tayo nanghihingi ng storage fee, tayong mga owners ng shop? The first first reason kung bakit tayo nanghihingi, it's because yung customer natin is using the space ng ating anong tawag na to, ng extra space natin. Ganito yung extra space kasi is pwedeng kusa nang gamitin para sa mga bagong customers, bagong vehicles na kukumpunihin sana. But then
we cannot do it because of the vehicle na hindi pa kinukuha ng isang customer. So, ganon. So, instead na we can use it for the new vehicle, we cannot use them because of that. Okay? So, sana magets nyo. Number 2 is that you are obliged, no, na to secure the safety of the vehicle na nandoon na store sa storage area mo, no? Kasi para ka na ding anong tawag to, gwardiya. Ikaw na yung gwardiya, nagsisilbing gwardiya dun sa motor na binibigay o nilalagay sa iyo. Obligado ka na dapat safety pa, okay pa yung motor na iniwan sa iyo, no? Pag isuli mo na, kunin na ni customer yung kanyang motor, nasa magandang kalagayan siya. So okay si customer doon, no? So kailangan tayong manghingi ng anong tawag nito, ng storage fee, because we are securing it for the thieves, no? Sa pwedeng kunin yun ng mga kawatan, no, yung motor sa iyong then sinong i-blame? Tayo din, kasi nasa atin yung motor na iniwan ni customer, no, diba? So ganun siya. May trust kasi na ibinigay si customer sa'yo. Dapat dapat yung trust na ibinibigay ni customer sa atin hindi mawala, no? So pagbigyan niyo po akong i-flex tong aking suot na t-shirt. Ayan po. This is from the G First Band. So, libre nila ito sa akin. So, maraming salamat, G First Band. Actually, they are, anong tawag na to? Maglo-launch sana sila ng kanilang third album. Kaso nga lang, due to some instances na, diba, sa COVID-19, hindi natuloy. And hopefully, no, kasi they're selling their merchandise, such as this one. Meron silang available na yellow and black color na t-shirt, and also USB, no, nakalagay na doon yung kanilang new album, no, yung mga songs nila na bago, and also nandun na rin yung pwede mong magamit yung USB, no, for your personal files, no, and also makakatulong ka din sa ministry ng G First Band. By the way, the meaning of G First is God First Band. God First. So, meaning, the G First Band, by the way, is known for their Jesus Salamat song. Baka narinig niyo na to, no? Etong Jesus Salamat. Di nyo lang siguro maalala if ever hindi ka nakikinig ng Christian song. Isang Christian song yan. Hopefully, bibili kayo. If in case gusto nyo tumulong sa ministry, well, just comment down below. Thank you. So, before I am filming this whole video, nag-research po ako. Sabi ko nga, based lahat ito sa aking experience at sa research ko, no? So, as per research ko po, eto po yung nakuha ko. The research is from, yung information nakuha ko sa Quora.com. So, dun sa Quora, yung Quora po is anong tawag na to? May nagtatanong, tas may sasagot, parang ganon. Meron pong nag-ask dito na, can a repair shop charge storage fees? So, marami ang nag-agree na yes, pwedeng mag-charge ang isang repair center or yung repair shop ng storage fee. So, ito yung mga ibang kasagutan, no? So, sabi ng isa, if a vehicle sits in the shop for a week, then they can charge it per day. So, after pala, yung ibang mga shop pala is after 1 week na hindi pa din kinukuha ni customer, kahit natawagan mo na alam na ni customer na tapos na yung kanyang motor, tapos nang kumpunihin yung kanyang motor, tapos hindi pa niya binalikan after a week, then after that, manghihingi na sila ng charge. Okay? So, ganun siya. And then the second one po na answer is, any vehicle left for an extended time may be subject to storage fees. So,
subject po talaga siya for storage fee. Kung mataas na, sabi ko nga kanina, 'di ba? Pwede sana siyang gamitin sa mga bagong vehicle na ipapakumpuni or kukumpunihin or nakumpuni na tapos ng kumpunihin. Pwede pa siya na siyang gamitin. Kaso since nandun yung isang matagal na pinakumpuni na hindi pa nakuha ni customer, no? So hindi mo siya magagamit kasi nandun yung isa, 'di ba? So ganun siya. So reasonable naman yung ating panghihingi ng storage fee. Nagka-idea po ako about sa storage fee kasi po naka-experience po kasi ako magtrabaho sa isang malaking kumpanya ng cars, no. So alam ko po na meron talagang hinihingi na storage fee yung isang company, yung company kung saan ako nagtatrabaho noon. And then wala namang sinasabi si customer, wala naman siyang ek doon kasi before nila meron naman talagang papers na binibigay sa kanila, and dun sa paper na yon nandun nakalagay lahat ng mga informations na dapat nilang malaman. Kasama na doon yung storage fee, kung kailan sila manghihingi ng storage fee at kung magkano yung storage fee na hihingi nila. Ganun siya. And dun po ako, dahil doon nagka-idea po ako na tama nga naman na manghingi tayo ng storage fee. At so because of that, ginawa ko siya sa shop namin. Kahit maliit pa yung shop namin, no. Yung bang sinabi ko na 5,000 no. Yung start up pa lang kami, ganun. Ginawa ko siya talaga. And the thing is, before din ako nag-start nilagay ko talaga ginawa ko siya before ko siya ginawa sa shop namin. Nagtanong ako nung time na yun kasi is wala pa kaming TV na mag-asawa, tapos palagi akong nakikinig sa radyo, and then there was a time na nakarinig ako ng attorney na parang nag-a-answer siya ng question, no, through yung nagte-text sa kanya, nag-a-ask kung paano to, mga legal na mga questions, kumbaga. Nag-a-answer siya. So nag-try ako nag-send a message sa kanya about sa storage fee. So nagtanong ako sa kanya kung pwede bang manghingi si yung owner, no, ng shop ng storage fee. Sabi naman niya is pwede daw as long as alam ni customer na parang na-inform mo ba si customer na manghihingi ka ng storage fee. So yun. And then hindi pa matagal, like a month ago pa lang, nagkaroon kami ng experience with regards to storage fee. Ganito kasi yung nangyari. Yung motor na pinakumpuni dito sa amin, hindi siya natapos dahil sa kadahilanan na hindi enough yung pera ni customer para sa para sa kailangan ng motor niya, mga piyesa na kailangan. So dahil doon nilagay niya iniwan niya muna yung kanyang motor dito sa amin. Baka magtatanong kayo bakit ako palaging tumitingin dito, kasi nandito yung space ng aming motor, no, yung storage area. Ipapakita ko muna sa inyo before ako magchika-chika. So, ito po yung storage area namin. So, bali, ito 1, 2, 3, at 4 na motor na nandito po nakastore. Actually, etong isa po, matagal na po ito dito. Tapos, anong tawag nito? Parang magwa 1 year na din ito. Yun naman, parang 1 year na talaga. Eto sa papa ko yan. Hindi pa, sana tawag na to,
re-restore siya, but then wala pang proper na budget, so hindi muna natin siya gagalawin. But then, yung makina niya nasa loob ng bahay. Yan. Ayun na nga, dumaan yung days, and then naging weeks, and then naging months yung motor niya na nandito, nakastock na dito sa aming storage area. So sabi ko, sinabi ko sa asawa ko, natawagan mo na ba yung may-ari? Tapos sabi niya, hindi niya natawagan, pero yung tao nung may-ari, no, pumunta daw dito sa amin. Tapos chine-check niya yung motor. Tapos ganun, yung sa madaling salita, sinabi ni asawa ko na kunin na lang nila kung hindi nila kaya, wala pa silang budget, kunin na lang nila kasi we need space, no? We need space for new na mga vehicles nga. So ayun, sinabi niya daw sa may-ari, at ano naman, wala na kami narinig after that. And then biglang parang after another months, no, biglang may pumunta dito, papunta kami simbahan sa amin. Tapos anong tawag nito, may dumating na nakasasakyan. Tapos galit na galit, ay sabi niya, bakit daw ganyan na ang itsura ng motor? Sabi niya ganun, bakit daw ganyan na yung itsura ng motor niya? So sabi namin, nandyan lang yan, nakastock kasi nag-aantay kami ng budget ninyo. So, yun yung sabi ng aking asawa. So, yun na nga, sabi ko sa kanya na manghihingi kami ng storage fee because parang magwa 1 year na yung motor na nandito. Promise, parang magwa 1 year na talaga yung motor dito sa storage area namin. And so, galit na galit siya. Akala ko, siya yung may-ari. Hindi pala, isa pala siya dun sa tao nung may-ari. So, siya yung galit na galit na sabi niya, kahit magkita pa daw kami sa barangay, hindi mangyayaring makahingi kami ng storage fee. So, yun. At, pumunta, after, pagka Monday, kasi Sunday yun nangyari, pagka Monday, pumunta dito yung may-ari na mismo ng motor. Sabi niya, pasensya daw sa nangyari. Kasi napakainit ng ulo ng kanyang tao. So nasabihan siguro siya ng tao na parang nagkataasan na tumaas yung kanyang boses, no. Tapos yun, sa madaling salita, sabi ni asawa ko na wag na lang muna kaming manghingi ng storage fee, no. At anong tawag nito, kasi nga yung nadikit, meron kasi ako nadikit na guidelines namin dito sa labas. Kaso nga lang, parang sa tagal na noon, kasi yung nilagyan ko lang, nagprint lang kasi ako sa bond paper, nagprint lang ako ng guidelines, tapos parang hindi na siya masyadong nakikita. So niliyon na lang namin na sige, at least man lang mawala yung pwede nang magamit sa iba pang motor. Sige, hindi na lang tayo manghingi, sabi ng asawa ko. Sige, okay, fine. Okay, sige. And then yun, nailabas yung motor ng walang storage fee. So, okay lang din sa akin. Pero, kayo, no, if ever na mangyari sa inyo yun, mas better po na meron kayong nakatarpaulin anong tawag na to? Mga guidelines ninyo sa inyong shop. So, kahit na may guidelines kayo, dapat din na sabihan din ninyo, inform din ninyo si customer na manghihingi kayo ng storage fee after natin silang matawagan, no? After natin silang matawagan na tapos na yung kanilang motor, no? Manghihingi na kayo ng storage fee. Usually, sa nalaman ko,
50 pesos per day. Bakit ganon, no? Bakit nanghihingi? Isa din po, sasabihin ko din po yung another reason. Para po, anong tawag ito? Para madaliin na nila yung nakunin yung kanilang vehicle. So, kasi 'di ba, pag matagal, lalaki yung iisipin na bayarin. So, ganon. Mas maigi na ganon yung gawin ninyo para hindi na ma-store ng matagal pa yung kanilang motor. So actually, mga naka-store pa dito, hindi pa namin muna hihingan ng storage fee. Not unless ang tawag ito, nakalagay na ako ng tarpaulin dito sa labas. Ipapatarpaulin ko yung guidelines namin. So, ayun, hopefully makatulong po, no? Etong video na ito sa inyo. And by the way, mag-share din po ako ng isa pang experience sa inyo. Hindi may upusan na experience, no? Ang ganda talaga. So, para mapagkunan din ninyo ng idea, no? Kasi, with regards din po ito sa pag-store ng vehicle, di ba sabi ko nga, pinapaulit-ulit ko kanina sa inyo yung safety and security ng vehicle. So, kasi, meron nagpa-ano sa amin, nun sa kabila pa kami nun eh, may may nagpa-repair sa amin. So, ang sabi niya, ay yung pina-repair niya is dun sa makina lang. Walang wirings, walang ganun. Makina lang talaga mismo. So, yun, sabi niya, hindi, nung natapos na yung kanyang motor, nailabas na ng tao niya. So, after a week, bumalik siya. Sabi niya, iba na daw yung kanyang battery. na-change daw yung battery. Sabi niya, yung, ano nga yung battery na, Quantum. Oo, Quantum daw yung brand ng battery niya. Tapos ngayon, naging parang China na brand yung battery niya. So, kami yung sinisisi niya yung aming anong tawag na ito, yung aming mekaniko, na yung mekaniko na yon cousin ko. So alam ko kung anong ng cousin ko. Hindi siya ganon, hindi siya magalaw ang kamay, ganon. So alam ko kasi pinsan ko. Tapos yung nangyari nga is sinabi niya na kami talaga yung nag-change nung battery niya. Pero 1 week na, 'di ba? So na-shock ako kasi nga nasa loob ako ng room. Tapos yung nangyari is parang nakarinig ako nagsisigawan na sila sa labas, yung asawa ko tapos yung customer. Tapos parang nagkakainitan na kumbaga. Tapos lumabas na ako. Tapos sabi ko, parang compose ako kasi nga ginawa ko yung kung ano yung training sa akin nung nasa airline industry pa ako. Sabi ko, sir, ano pong nangyari? Parang compose talaga ba? Kasi nga iniisip ko, pag hindi ko sila baka parang mag-aaway na tong dalawang to, tapos baka ano pa nila kami ba? Anong tawag to? Parang ano naman sa Tagalog yung dautan? Parang sisirain. Ayan, ganun. Sisiraan nila kami sa ibang customers, dyan sa mga kapitbahay nila, ganoon, para hindi na magpa-repair sa amin. Yun yung kinakatakot ko. So yun, sabi ko sa kanya, ano bang nangyari? So sinabi niya ganito, ganon. At sabi ko, kailan mo nalaman? So ngayon lang daw. Tapos sabi ko, kailan mo ito nakuha? Siya nga, sabi niya, 1 week ago. So, sabi ko sa kanya, sir, since 1 week ago na, hindi na po namin alam kung anong nangyari sa sa motor ninyo, kung saan niyo siya nilagay, kung ano yung nangyari pagkatapos yung ilabas dito, no? Kasi sinabi niya sa akin, matagal na daw siya nagdududa sa amin. So sabi ko sa kanya, sir, kung matagal ka nang nagdududa sa amin, sana dun mismo sa pagkuha nyo ng motor ninyo, chinek nyo agad lahat ng mga important na mga gamit ninyo dyan.
So, yun, sabi ko na, sir, meron kaming guidelines dito, pinakita ko sa kanya. Meron kaming guidelines dito na before nyo ilagay yung inyong motor dito for repair, kailangan yung kunin yung mga items na sa tingin nyo importante, at after nyo makuha, i-check ninyo kung anong nawala or anong meron bang kagaya nito, merong na-change. So, since hindi na namin yun hawak nung time na yun yung inyong motor for before 1 week na, sabi mo 1 week na, hindi na namin yun. Hindi na kami obliged doon. So, sana nagreklamo kayo the day after yung kinuha yung inyong motor. So, sabi ko ganun. So, kailangan dapat ganun na nga, kailangan na kumuha tayo or manghingi tayo ng storage fee. Kasi yung safety and security ng mga gamit dun sa motor, yung motor mismo, and na obligado ka talagang magbantay. Yun na. So sana sa lahat ng mga experience na sinabi ko sa inyo, sa lahat ng mga ideas na sinabi ko sa inyo, nakatulong po ako at makakatulong po ako sa inyo. Okay, so maraming salamat po, and maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel, and hopefully i-share niyo po itong video na ito kung nakatulong po sa inyo, like the video, and subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then, para po sa t-shirt, sa G-First Band, pwede po kayong bumili nito. Comment lang po kayo sa comment section sa baba. Ayun, so maraming salamat. Meron din po tayong USB. Bye!